nakalagay dyan na iya. Truly, the worst one in the world. Ayan. Mula sa sprawling aircon, non-aircon Sodom and Gomorrah of 4 separate terminals. Sira daw na aircon. And then yung 90 minutes na waiting time, delay sa sa flight natin. Design siya for 35 million na passengers, pero sobra 45 million in 2023, and yet hindi pa ito masyadong develop. Kasi ito ibinenta, not literal na ibinenta, pero ipinamigay natin yung pamamahala sa ilalim ng San Miguel. So ito nga, nakita natin, binalita nga ng mainstream media. Airport pa rin daw ang NAIA base sa pag-aaral ng isang foreign website. Ang pangako naman ng pamunuan ng paliparan sa Frontline Report ni Gerard de la Peña. Naalala nyo ba ang kontrobersyal na surot sa NAIA? Meron pa ngang naispatang daga. Sinasalamin yan ang level ng kalinisan sa ating airport. Yan, pansinin ninyo yung mga airports. Dati na kasing nandyan na yung mga... Patang daga. Sinasalamin yan ang... Kagaya ng ganyang setup, dati nang nandyan. Yung mga upuan-upuan, dati na yan kalinisan sa ating airport. Parehas ng setup. Naman, hindi katakatakang asan yung bago dyan? Dati na yung mga yan pa rin ang may hawak ng corona bilang worst airport. Base yan sa foreign website na saan yung mga upuan dyan? Kasi sabi ni Ramon Ang, maglalagay daw siya ng mga upuan dyan. The market. Number 1 sa pinakamagandang airport, ang kapitbahay nating Hong Kong. Sunod ang Singapore, Tokyo, Japan, Incheon, South Korea, at Hamad Airport sa Qatar. Marami pang number 60 tayo, grabe. Number 60. Grabe. Kakaining bigas para maging ganyan ang NAIA na pang 60. Kakaining hindi benteng per kilong bigas. Ano ho? Sa listahan, pinagbasehan ng score ang Google Review Ratings, efficiency, accessibility, kalidad ng serbisyo, kalinisan, light report, at rating sa Skytrax na isang airport rating and ranking system. Lumalabas na NAIA ang may pinakamababang kalidad ng serbisyo. Kaya naman, nagtanong-tanong kami sa mga pasahero. Naman yan, Saan yung mga upuan na nagdagdag dyan? Pero sa NAIA, kung ano ang gustong baguhin sa ating paliparan. I hope just the Wi-Fi will improve. And in the pati Wi-Fi. Sa totoo lang ako, danas ko yan. National airports, the moment you arrive by the land, the Wi-Fi is very fast. Mainit na sa labas, mas mainit pa sa loob. Ayon sa Manila International Airport Authority, target nilang burahin ang bansag sa NAIA bilang worst airport. Pero binigyan din nilang hindi ito agad na maisa sa katuparan, bagamat ginagawa na ng paraan. Nagbabalita mula sa front. Tignan, ganyan yung balita ng pero doon sa interview kay Katunying, tingnan natin. At ang kalsadang to, at yun naman departure and arrival curbside, in-expand natin. In-expand mo dyan, dati nang ganyan yan. Tingnan nyo, sabi niya nagdagdag daw ng upuan. Ano yan? Ang tawag dyan. Ay, bilib na bilib pa naman ako sa Ramon Ang. Tingnan mo yan, tingnan mo si Mamang Ali. Departure curbside dito sa Terminal 3, nakikita mo may butas yan. Siguro within the next 6 to 8 months, sarado na yan. At magkakaroon na ng bubungan yung buong departure curbside na yan. 6 to 8 months. Magkakaroon na ng bubong. So therefore, within 6 to 8 months sabi niya. Pero just nung ayan. Anong sabi niya dito? Around the time I take over, before Holy Week next year, maniwala ka, sobrang lamig na yan. Saka wala na traffic. From the time takeover, September, so 6 to 8, 6, sabi niya? Sabi mo? Around the time I take over, before Holy Week next year, maniwala ka, sobrang lamig na yan. Saka wala na traffic yan. Saka malinis na yan. Saka wala ka na makikita mga kung ano-anong problema. Ito kung masalamatan si President Ferdinand Marcos Jr. Within, sabi niya, bago daw mag-Holy Week next year, so March. Pero ngayon, sabi niya, ang sabi niya, 6 to 8 months naman ng parking passenger. At so doon pa lang. Ganun din, bubungan yan hanggang doon sa Skyway. Wow. So,
Pagka dumating ka o alis ka, saksakan ng liwanag yan. At So, di ba, dito pa nga, binida niya yung ano tingnan natin. a problem of the past. Kasi once nalagyan ng bubungan niyan hanggang doon sa elevated, aba, hindi ka na kailangan magsiksikan dito. Oo. Tsaka, alam mo, importante, lahat ng idea, hindi naman perfect yan eh. Pero mabilis tayo mag-fine-tune. Oh, saan yan? Tingnan nyo, naman ang yung problema? mga upuan. Na ginawa natin solution na hindi gumana, ay pa-fine-tune na. Ito, ibinida pa niya yung OFW Next time, lounge. pagpunta mo rito, parang shopping mall to. Sobrang liwanag na. Next time daw pagpunta. Lagyan na sobrang liwanag na ilaw lahat yung mga ilalim yan. Para sa ganun, pag dumating ka rito, para ka na sa loob. Sa mga Oh, saan yung pagbabago darating na dyan? buwan, marami pang pagbabagong Sabi niya, 3 months pa lang. O sige, Ah, given. Give Sa the mga- chance. O saan yung mga bagong mga construction na darating na work buwan, dyan? I don't see any construction work. marami pang pagbabagong masasaksihan ayon kay NNIC President Ramon Ang. Kasi yung mga setup ng Marami pang mga pagbabagong sasakyan, masasaksihan. yan, halimbawa, yung white taxi, yung yellow taxi, dati na yung mga yan eh. Panon pa ni PRRD yung setup na ganyan. Ay Pero kay ibinibida na niya. NNIC President Ramon Ang o RSA. Bilang Pinakita pa niya yung OFW lounge, tingnan nyo. Ang presyo ng mga tindahan dito, kailangan kapresyo ng shopping mall. Dahil yung rental ng shopping mall, saka dito, pareho lang. pareho lang. There's no reason na magbebenta sila mas mahal. Pinagbabawal natin yun. Maganda po yun kasi ang totoo, kaya napapamahal naman dahil ubod ng mahal dati. No. dati. Kahit nung more concierge to assist the passenger. Ito po yung binabanggit nyo. Alam nyo, ingit na ingit ako pag napupunta ako sa ibang bansa. Halimbawa, sa worst airport Ito, yung mga ganyan, Asia. matagal na yan eh, kay Masusunod PRD. na sa bagong Yung nakasulat ng Bay 7, Bay 8, Bay 9, Bay 10, Bay... pangasiwaan. Ano na yan eh, Ito dati po na ay, eh. nung bago pa kayo pumasok dito sa NNIC, na-envision nyo na yung bang gusto Hindi, nag-suggest nito, yung mga operation. Yung mga operation na araw-araw lang dito. Ito, tingnan mo. Ibig na isa magiging yan. Ito magaling yun ng pasahero. How to make it better. Sinusundan natin yun. Kung ano experience kailangan para maging masaya sila, gagawin natin lahat yun. Wala naman silver bullet eh. Wala naman one solution eh. Di ba kaya kailangan yan habang pinapatakbo mo, lahat ng suggestion, pinapakinggan mo. Tama naman. Ipinagmamalaki din ni RSA ang bagong immigration para sa mga OFW na anya ay deserve na deserve Balita ngayon lang, punong-puno. Very crowded ng yan. ating mga Tingnan nyo, bagong dyan bayani. pa lang yung video Kita na mo ba yan. yung ngiti ng mga kababayan natin? Anong Pag ngiti? tatanong ka, nakasimangot yung mga yan. Diba? At ito, pag nangyari itong sa OFW, magkakaroon ng sariling immigration mga yan. Mabilis Ayan, na- itong one-stop shop na ito, at saka OFW lounge na ito, kay PRRD pa ito eh. Pero tingnan nyo, binibida niya eh. bagong immigration. Ito yung kinukwento nyo. Ayan naman yung OFW. Paglabas niya rito, diretso na siya. Kita mo, special. Para siya first class, business class passenger. Wow. Grabe yun. Parang ngayon lang yan Parang alam mo yun. Doon sa mga OFWs dyan may lounge na kayo, nakakapahinga kayo para Libreng makakain kayo, pagkain. libreng pagkain. Magandang toilet. Libreng pagkain, matagal na yan. Kay PRRD pa. Magandang to. At later on, in the next few months, may shower pa yan, libre. Wow. VIP. Tapos, pagka bibiyahin na, Alam mo yun, very optimistic si RSA. Kaya lang, wag naman masyadong OA. I mean, wag naman masyadong ini-excite yung taong bayan. Nagbibigay ka pa ng mga ultimatum or deadline kasi sa nakikita ko yung mga pinapakita nyo ngayon na oy, may mga bago daw, may mga changes na daw ngayon. Mga bagong naiya daw ang dating, parang pang world class na. Pero dati na yung mga yun eh. hindi ka takbo-takbo doon. Ano yan? Ito na, ito na yung immigration. May Gagawin na. sariling immigration ng OFW. Wow. Tsaka libreng pagkain, libreng kape, Libreng pagkain, nasa batas na yan. libreng chocolate, libreng drinks. Wow. Mga kabayan, katuning. Wow, parang bago. Gusto ni katuning malaman kung gumanda yung situation ng mga OFW. Gumanda ba? Credit yan to Duterte. Matagal.
Grabe talaga, no? Pati ba naman ikaw, binubudol mo na kami. Pero dito, tingnan mo. Public bidding. Yun ang number one. Siyempre, nanalo ka sa bidding eh. Because after more than 30 years, the comprehensive modernization of Manila International Airport in partnership with the private sector. Kasi malaki ang pagkaano sa'yo niyan nung panahon ng election, di ba? So talagang siya mananalo sa bidding. Parang biglaan nga to, hindi man lang dumaan sa masusing bidding. Basta in-award na lang sa kanya, parang ganon. Di ba nga nung panahon ng election, binabato na kaya hindi pwede si Isko kasi boy benta. O anong tawag mo dito sa Pangulo na ngayon? Hindi ba to, instead na pondohan ng gobyerno ito, na pagandahin ang NAIA natin para lahat ng kita, babalik din sa gobyerno. Pero ito, porsyentuhan na to eh. Kasi ang papatakbo nito ay isang pribadong company. Sila na yung masusunod. Kagaya ng pagtaas ng parking fee. Tingnan nyo. Turista na pupunta sa NAIA dahil sa paglobo ng singil sa parking. Pati ang mga empleyado ng airport na madalas magdamagan din mag-park, damay na sa taas singil. Nasa frontline ng balitang yan, si Gerard de la Peña. Maraming motorista ang nabulaga sa unang araw ng pagpapatupad ng taas singil sa parking fee sa NAIA kanina. Ang dating 40 pesos na bayad sa unang 3 oras. Kasalanan din ng Pangulo. Kasalanan din yan ng kasi pinagbigyan na ibinigay sa pribadong kumpanya. Kaya so ngayon, hindi na natin hawak kung ano man ang presyo, kung ano man ang gagawin. Diba, kamakailan lang nagtaas sila ng take-off and landing fee. So, yung mga airlines na yan, saan nila isisingil yung mga pagtaas ng take-off and landing fee? Di sa mga consumers nila, sa mga pasaheros. Kaya nga kung mapapansin ninyo, nagsitaasan na ang mga bilihin, hindi lang dahil Pasko ngayon. Pero talagang dyan nila sisingilin yan. Kagaya yung ginagawa nila sa kuryente at tubig natin. Kung ano nung pinagsisingil, pati yung loss charge, system loss natin sa electric, sa ating mga consumers ibinabato. Ganyan ang gagawin nila sa atin. So, while we can be very optimistic with the new NAIA, iba pa rin kung sana ito ay sa gobyerno. At saka, medyo nababagalan ako dito kay RSA. Sabi nila, very optimistic, maganda dahil mabilis ang mga nabago na yung NAIA. Pero kung titignan natin, hindi naman nabago eh. Dati pa rin naman yung mga yan eh. Sabi ng iba, hindi 3 months pa lang. O sige, 3 months. Pero sabi niya, nung 9 months ago, sabi niya, within within March next year, okay na. Pero ngayon, baka daw June or maybe or more. Kaya wag siyang magpapaasa na ganito. Kasi, syempre, tumatakbo yung oras. Nakita nyo yung balita lamang, ngayon lamang, world's worst airport ang NAIA. Nakakahiya po. Nakakahiya sa totoo lang.